Alright, maraming salamat. Sa mga nagtataka kung bakit tayo nandito ngayon, kasi number one, nagsiselebrate tayo para kay Mama Hilda. Kasi si Mama Hilda ulit. Yan, araw-araw, oras-oras natin siyang babatiin kasi pag binabati, ano daw yung ano nang nangyayari? Nakakabata, no? Nakakabata. Di ba? Batiin pa natin, ulit-ulitin natin, ha? At the same time kasi siyempre si Mama Hilda ay sobrang special kasi siya sa atin. Si Mama Hilda at si Papa Joe, di ba, ay special sa atin, tsaka si Dang. Kasi sa totoo lang sila talaga ang founder ng Seniors Ministry. Idea talaga nila to eh. Actually, sabit nga yung Mega Moms eh. Di ba? Sabi yung mga early times na tinawag na Seniors Ministry, sabi ng mga Mega Moms noon, medyo naririnig ko, ba, ibig sabihin senior na rin kami? May ganun eh. May ganun. Pero pinagsama na talaga, nag-merge na talaga tayo, di ba? Oh, so ngayon, ayan, nandito tayo sapagkat namimiss kasi natin sila. Namimiss natin sila at namimiss natin si Papa Joe. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, Papa Joe! Lumabas ka na dyan! Magtakbuhan. Magtakbuhan. Ayan. Nakakamiss kasi. Kuya Ben, di ba? Uy, natulog tayo dito. Lahat tayo nakapajama. Tapos may orchestra na nangyayari. Katabi ko si Rene. May Papa Joe. Alam ko parang may orchestra nangyayari dito. Sabay-sabay. Sagutan. Oh, tapos yung napakarami talaga memory nitong ano na to eh. Imus ba to? Imus na po ba ito? Imus, no? Ang Imus ay, for your information, ay lugar ng mga matatabang. Tama ba yan? Mga tiga Etiba. Alam niyo ba yung sabihin ng Etiba? Cavite. Binaligtad. Etiba. Cavite yan. Yan, ha? And today, ay ako, marami ko naalala, lalo na yung kwarto na yan. Ha? Naalala ko noon, nag-usap-usap pa kami lahat ng mga brothers. Kung kailangan na ba talaga magdesisyon na si Papa Joe ay magstay na talaga sa Cavite Church o mag-Quezon City. So, ano ba nang ginawa? Nagbunutan tayo. Noong nagbunot, lumamang ang bumoto na si Papa Joe ay mag-stay sa Cavite. Nung nabilang na lahat yun, sabi ni Papa Joe, hindi official yan. Hindi ang kulit talaga. Hindi official yan. Bakit? Papa Joe, bakit hindi official? Kasi wala naman si Coco. Talaga naman rin. Naghanap pa talaga ng kakampi, di ba? So, nakakatuwa at ang si Papa Joe ay talagang buhay na buhay at mananatili sa bawat isa sa atin. Amen? Ang message ay bibigyan ko sa inyo ay supposed to be nung last Friday devotional natin. Pero it seems nagsipag si Habagat last Thursday night until Friday morning. So ang unang-unang nag-text, nag-message si Ate Nelly. Talagang concern siya sa kanyang group. Baka sila tangayin ng di ba? Bro, sister, ba ang ating devotional? Oo nga. Paano ba to? Paano ba gagawin natin? Oh. Dapat siguro ganun, Pag yung mga leaders, bro, assessment. Di ba? Kung may situation ba tayo. Pasensya na kayo kasi pag nandun kayo sa amin, hindi mo maramdaman hindi mo ma-feel yung bagyo. Kasi harap ng bahay namin pader. Kaya hindi mo feel. Yung kaliwang bahay naman namin, pag nasa kwarto kami, pader din. Kaya hindi mo na rin napipil. Maganda kung harap ng bahay mo, puro puno. Alam mo, pag gumagano yung puno, sumasaya, wala naman tugtog. Ay, parang parang ganon, di ba? Kaya salamat sa info, kasi siyempre, ang concern ng senior, bawal madulas. Tama ba yan? Bawal madulas, di ba? Tsaka, higit sa lahat, bawal madulas. Kasi nandun na lahat pag nadulas yan, nabago. Di, patay tayo dyan. Madadali tayo. So, ayaw natin nung ganon. So, safety first. Ganun ang natin, ha? Hindi katulad yung mga tiga-marriage. Talagang may mga yan. Para mga kuting yan, para mga pusa. 9 lives. Tayo, nagamit na natin yung 8 Isa na lang, delikado tayo. Women, isa na lang di ba? Sila, hindi pa gamit masyado. Di ba? Pero anyway, today, ang mensahe na isi-share ko sa inyo
ay patungkol sa panalangin. Okay, tungkol sa prayer. Alright? Bakit importante sa atin ng prayer sa ministry natin? Kung tutuusin, dapat pagdating sa usapin ng panalangin, tayo yung ministry na dapat pinakamadasalin. Tanong nyo bakit? Tanong nyo po bakit? Kasi tayo talaga yung ministry na marami ng time. Ang mga tiga-marriage, sobrang busy ng mga tao yan eh. Di ba? May binubuhay silang pamilya, may binubuhay silang asawa, may binubuhay silang, ano yan eh, 360 degrees yan eh, nasa gitna sila. Sa baba, yung anak, iniintindi nila. Sa pantay, yung asawa. Sa taas, yung biyenan, yung in-laws. Dami iniintindi, di ba? Dami lang iniintindi, dami lang iniisip. Tayo, di ba? Sa apo na lang, pababa. Di ba? At least yung apo naman kasi, ganun kami, mauta kami. Paggigigilan namin, 5 minutes, 10 minutes. Okay? Pag sawa ka naman gigil, anak, babalik mo na sa sa tatay niya. Wala, pumupo. Ikaw na yan. Sa'yo na. Graduate na ako dyan. May ganun eh. May ganun. So, ibig sabihin, nasa atin yung lahat ng panahon. So, kung meron mang dapat ministry na madasalin, dapat ang ministry natin. Tama mali? Dapat naman talaga yun eh. Tama? Dapat naman talaga. Kaya nga, pagka nagkaroon ng tinatawag na prayer warriors, tayo yun. Dapat inaangkin natin yun. Dapat kami yun. While yung mga singles, yung campus, yung teens, yung marriage, di ba? Nagsisikap, nagtataguyod, di ba? Tayo kasi medyo nandun na tayo sa stage na medyo relax na lang ng konti. So, yun yung mga pray, kasi in terms of strength, medyo papahina na tayo. Di ba? In terms of financial capacity, medyo hindi na din. Medyo nasa retiring na eh. Di ba? So, tayo na lang yung tigadasal. Nakuha nyo? Yes. Nakuha nyo po? Dapat tayo yun. Well, dapat din sila. Pero dapat tayo yung pinaka. Amen? Dapat tayo yung prayer warrior. Hindi tayo yung prayer warrior. Iba yun ha. Dapat warrior. Hindi warrior. Alright? Ang message na isi-share ko sa inyo, the joy of active prayer. Ayan. Ang kaligayahan sa pamamagitan ng aktibong panalangin. At ang panalangin po ay masasabi natin, your access to the Almighty. O akalain mo, di ba? Ang panalangin mo, ang nagsisilbi mong access. Di ba? Kung sa hindi ka nadadaan sa toll gate. May access ka eh. May VIP. Diretso to the Almighty. O ayaw mo ba nun? Ayaw mo ba nun? Amen? Only through prayer, pwede mangyari yun na yung access natin to Almighty, na-achieve natin lahat. Alright? First point, the purpose of prayer. The purpose of prayer. In Hebrews chapter 4, in verse 16, sabi dito, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ano yung sinasabi dito sa book of Hebrews? According kay Paul, let us then approach God's throne. And it is only through our prayer that we can be able to approach. Kasi yun ang trono ng Diyos eh. Tama? Paano mo siya ma-access? It is only by, di ba, it starts with your, sabi nga, with your knees. It starts by bending your knees and surrendering it to God. Nagkakaroon ka ng special access sa trono ng Diyos. Kaya sabi niya rito, let us then, gawin natin ganito. Tayong lahat. Di ba? Let us, tayo to. Let us then approach. Pagdating sa time of need. So we can receive mercy. Kasi kailangan natin ang awa at biyaya ng Diyos. Tama? Tama? May mga hinihiling ka ba? May mga pangangailangan ka ba? Meron? Meron.
Dito may pangangailangan. Parang dito wala silang pangangailangan. Hindi rin nila kailangan. Sige, di ba? Ulitin ko yung tanong ha. Kayo ba may pangangailangan sa Diyos? Ang sagot, let us then, ang sabi dito, let us then approach God's throne. Dapat, nakuha niyo yung purpose ng prayer? Dapat yung attitude mo should be, i-approach mo si God. Idulog mo sa Tagalog, idulog mo yan sa Diyos. Amen? May problema ka? Idulog mo yan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen? May mga iniisip ka ba? May mga intindihin ka ba sa buhay? May mga pangangailangan ka ba? Let us then approach God's throne. Dinidirect tayo ni Paul papunta sa trono ng Diyos. Di ba? Hindi, may problema ka ba? Pumunta ka sa kapitbahay. Let us then approach our neighbor. Hindi naman yun ang sinabi eh. Tama? Tama? Ang ginagawa kasi natin, punta ka agad tayo sa kapitbahay. Di ba? Dapat hindi ganun. Ang sabi, ang encouragement ni Paul, let us then, ang sabi niya rito, approach God's throne of grace with confidence. Mamaya pag-uusapan natin yung confidence na yan. Nagkakaintindihan po tayo. Nasusundan niyo po? Alright, at least salamat doon sa 5 na yan ha. Alright, in Psalm 145 verse 18, sabi dito, the Lord is near. Kanina sabi, let us then approach God's throne. Ang sagot mo I am not confident. I feel like God is so far from me. I feel like God is so distant, hindi ko siya maabot. Pero ang sinasabi dito sa Psalm, according kay David, no. The Lord is near. Nandyan lang ang Diyos. Hindi siya malayo. Di ba? The Lord is near to all who will call on Him. Ano ibig sabihin nun? Kumaga sa telepono, nandyan lang siya. Ayan na sa telepono mo, nasa phone book mo. Idadial mo na lang. Di tawagan mo, hindi mo kasi tinatawagan. Ang sabi dito, the Lord is near to all who call on Him. Kailangan mo siyang tawagin. At matatawag mo ang Diyos sa iyong panalangin. Amen? Kaya dapat ikaw, palatawag ka sa Diyos. Tanong, palatawag ka ba sa Diyos? Baka naman hindi ka tumatawag sa Diyos. Baka yung mga problema mo, sinasarili mo. Ayaw ng Diyos ng ganun. Amen? Sabi ni Paul, let us approach God's throne. Sabi niya, ni David, the Lord is near to all who call on Him. You need to call your God. Hindi, ang ginagawa natin, call your discipler, call your friend, call your leader. Tama naman yun. Pero dapat, ang first line of defense, si God agad. God. Problema ako, God. Amen? Sabi nga, di ba, sabi ni Mike Enriquez sa investigador, sumbungan ng bayan. Investigador Mike Enriquez. Tama ba yan? Dapat ang sumbungan natin si God. Sa Kanya tayo dapat makipag-usap. Nagkakaintindihan? To all who call on Him in truth. Alright? Sabi sa Romans 3:23, we need to call God. Okay? We need to approach God with confidence. Okay? Pero dito sa Romans, sinasabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Because we all understand that on our own, hindi natin kaya. Sabi mo po sa katabi mo, hindi natin kaya yan. Kaya nga, for all have sinned. At ang sabi dito, hindi lang tayo nagkasala. Kapos tayo, we all fall short. Kahit anong galing mo pa, kapos ka. Kung ikaw lang. Yun ang ibig sabihin ng fall short. Okay? Kapos tayo, hindi natin kaya kahit mayaman ka pa, kahit matalino ka pa, kahit magaling ka pa, we all fall short of the glory of God. That is why we are called by God, by all these writers to call on Him. Si God lagi, God,
ang mundo ko ay parang ipo-ipo. Yeah? Ang buhay ko, ang finances ko ay parang habagat. Bakit habagat? Kanina lang hawak ko. Lumipad lang yung hangin na wala na. Parang habagat. Ayan, di ba? Amen? You know, John 14 verse 6, sabi dito, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. No one comes to the Father except through me. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. You know, God is providing us access through Jesus. Binigay niya sa atin si Jesus na siyang ating comforter. Jesus being our friend. Diba? Jesus being our defender. Kasi yung throne ni God, hindi naman, kumbaga, only through Jesus na nagiging karapat-dapat tayo sa trono ng Diyos. Okay? Kaya binigay niya si Jesus. Kumbaga, siya yung head ng chief ng security. Siya yung tigabulong kay God na, okay ito si Kuya Felix. Okay ito si Ralph. Okay ito. God, okay ito si Ralph. Nakita ko ito paggising sa umaga. Bible agad ang hinahawakan. Diba? Sabi dito, I am the way, I am the truth, and I am the life. In Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. You know, kanino raw makukuha lang? For there is no other name under heaven. Kanino lang daw makukuha yung salvation? It is only through Jesus. I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen? Tayong lahat po ay inander ni God sa pangalan ni Jesus. Okay? So, yung access natin through God is by way of Jesus Christ. Once and for all. So, siya yung naging kakampi natin pagdating sa paglapit natin sa Diyos. Alright? You know, in James chapter 4, verse 2 to 3, you do not have because you do not ask God. Tanong, may mga bagay ka ba sa buhay mo ngayon na you feel like hindi nangyayari? Tama mali? May mga bagay na hindi nangyayari. Taas kayo, taas ang kamay. Yung may mga bagay na hindi nangyayari. Hindi nangyayari yun. Nasabi dito sa scripture kasi hindi ninyo pinagdadasal. Tanong, pinagdadasal mo ba? Minsan. Dapat kinukulit mo si God. Tama? Tama? Kinukulit mo ba si God? Kasi kailangan kakatukin mo si God. Nakuha niyo po? You do not have because you do not ask God. Wala ka kasi hindi mo inihiling. Di ba pagka tayo sa mga magulang natin, ng mga bata tayo, di ba? Lalo na pag may assignment sa school, Mama, kailangan namin sa school ito, project. Muna, hindi ka papakinggan. Mama, kailangan namin ito. Kailangan folder, tsaka kartulina, tsaka bond paper, kailangan namin, tsaka crayon. Pangalawa, hindi ka papansinin. Mama, kasi bukas na isasabit ito. Mama. Hindi ka na naman papansinin. Mamaya, babalik ka. Mama, kasi hindi kami papapasok sa room pag wala kami nung project. Mama, hindi ka na naman pinasin. Mama, bakit? Hindi daw ako gagraduate. Teka, graduate na yan, hindi mo naman sinabi. May kinalaman pala sa graduation yan. Ano ba yan? Doon ka ba lang papasinin, di ba? Tama? Kailangan nangungulit tayo kay God. You do not have because you do not ask God. Kailangan makulit. Makulit ka ba? Makulit ka ba? Dapat unli. Dapat unli tayo kay God. Amen? When you ask, eto problema. When you ask, you do not receive because
Ito hindi ka na nga makulit, minsan ka na nga lang mag-pray, with wrong motives pa. Okay? Because you ask with wrong motives. That you may spend what you get on your pleasure. Kasi gusto mo, God, bigyan mo ako 1 million. Bakit? Kasi gusto ko yamangan yung kapitbahay ko na yan. Wrong motives. Para sa sarili mong ginhawa. Maigastos mo sa kalayawan mo. Di ba? Kasi gusto ko pumunta ng Boracay. Para may post ako sa Facebook. We are asking God for wrong motives. Wrong reasons. Nakuha niyo po? Nakuha niyo? Dapat tatanungin natin yung heart natin. Kaya yung sabi kanina, we need to approach the throne of God with confidence. Kaya alanganin tayong lumapit kay God. Maybe, because of this, because we are motivated to ask God because we have wrong intention, wrong reason, wrong agenda, wrong motivation. Nakuha niyo po? That is why minsan we need to ask ourselves, bakit hindi binibigay ni God? Is it because may mali dun sa heart ko? Baka kasi ganun yun. Nakuha niyo po? Nakuha niyo? Pero kung alam mo, sure na sure ka na tama yung pinagpe-pray mo, you will approach the throne of grace, throne of God, with confidence. Kasi alam mo na, God, pinagpe-pray ko sa heart ko to. Amen? It's okay na mangulit kung alam natin sa heart na natama yung motive. Baka doon tayo tinuturuan ni God. Kaya hindi tayo ibinibless ni God. Kasi meron tayong different intention. That's why we need to check our hearts. Amen po ba tayo doon? Amen. 1 Thessalonians chapter 5. Rejoice always. Pero pwede rin itong, pag nag-60 ka na, dapat reduce. Reduce always. Dapat nagre-reduce na, diet. Pray continually. Ano sabi dito? Pray continually. Okay. Pray whenever I feel like I would like to pray. Tama ba yan? Tama? Tama ba yan? Pray whenever you feel like you would like to be connected with God. Tama, mali? Mali. Hindi lang porkit gusto mo mag-pray, kahit na hindi mo gusto mag-pray ka pa rin kay God. Okay? Nakuha nyo? Uy, hello. Kung napipil mo mag-pray ka. Pero kung hindi mo napipil, pero alam mo kailangan mo mag-pray ka pa din. Yung mga kahit quick prayer, God, wala pa po yung mga kapatid namin dito, God, kahit sa sarili mo na lang, sana ingatan mo sila, God. Sana protektahan mo sila, God. Sana safe sila makarating. Hindi yung nagpe-pray ka lang sa morning at saka sa gabi. Di ba? Sa opening at saka sa closing. Pero in between, pwede ka mag-pray anytime. Dapat ganun tayo, dapat paladasal tayo. Amen? Mamaya, ang gagawin natin, ganito, by twos. Maghanap tayo ng partner. Iikot tayo dito, magpe-pray tayo. Prayer walk. I think, some of you, hindi pa na-experience ang prayer walk. Mamaya, isa-isayin natin ano yung mga ipagpe-pray. Nakuha niya po? We need to practice ourselves to pray continuously, continually, consistently. Sabi ko nga, paano tayo magiging paladasal kung hindi natin pa-practicein dito? We have this beautiful place, napakaganda, park place. Diba? Nag-park ka na, in good place ka pa. O diba? Saan ka pa? O diba? O. We will take advantage of this nature. Ang ganda-ganda nung, imagine mo, naglalakad ka sa heaven, tapos ganyan yung bahay mo. Ayun, ang ganda dun. No? Diba? We need to pray. Okay? Ano yung pag-pray? Sabi nito, we need to give thanks in all circumstances.
Diba? And you rejoice. The mindset is, you pray continuously with the heart that is rejoicing even in the midst of circumstances. Ang hirap ng buhay. Pray. Pasalamat. God, salamat, ang hirap. Pero salamat natin, para at least na-humble ako. Ang prideful ko eh. Amen? God, may sakit ako. God, I pray. Tulungan mo po ako. Baka nga may mali dun sa, yung habit ko. Baka nga mali yung routine ko ng ginagawa ko. Baka nga ganito. God, I pray. Tulungan mo ako, God. God, give me the wisdom. Ano ba yung dapat na discipline ko? Amen? Ang sabi dito, give thanks in all circumstances. God, salamat na napilayan ako. God, salamat po na bukulan ako eh. God, salamat po na pako ako. Sana God, tulungan mo ako. Ano yung purpose mo doon? Hindi yung napako ka, tapos nagre-reklamo kay God. God, ba't ako napako? Sana yung kapitbahay ko na lang. Kapatay tayo dyan. Di ba? Even in all circumstances. Ha? Naalala ko, pinunta namin si Archie brother natin, Archie Fernandez from ICOC Dagupan na siya ngayon. Dating ICOC QC. Sino yung nakabisita na to? Si Archie, no? And, nasa Facebook, no? Punta namin. Nandun kami para i-encourage siya. Alam niyo kung ano nangyari? Kami ang in-encourage. Galing, no? Siya yung nakahiga. Teka. Bro, parang balik. Ikaw yung nakahiga dyan, ah. Kami nakatayo, ah. Pero kami ang ini-encourage mo. Nakakatuwa. Grateful pa rin siya. Alam mo, hindi ko alam kung saan nagkagaling ang pinababayad namin sa ospital. Basta may dumating ng disciple. Basta may magsasabi nila magte-text. Ano ang iyong bank account number? Deposito. Nakakatuwa. Si God talaga nagpo-provide. Ang kailangan baguhin, yung attitude ng heart mo, kapatid. Dapat baguhin yung mindset mo. Paano ka ba mag-isip? Kami ang na-impact. We are there to encourage. Of course, nandun kami to give, to provide scriptures, no? Encouragement, bisita, presence, importante yun, di ba? Nasa PGH. Pero ngayon, nasa Dagupan na yata siya, no? Pero may kita mo yung thankful heart. Yung pusong nagpapasalamat pa rin. Kinukwento na paano nagsimula, yung journey nila na yun. Diba? Kung tayo kaya malagay sa ganon, thankful pa rin ba tayo? O bitter na tayo kay God? Amen? Amen? So sabi dito, give thanks in all circumstances. Saan galing itong circumstances na to? Kahirapan, kasakitan, kapighatian. Saan galing yan? God's will yan, o. Ayan, o. God's will. Nakanya pa? Tignan mo yung scripture. For this is God's will. Gusto ni God, ibaba tayo. Kasi gusto ni God, humble pa rin tayo kay God. Baka naman yumayabang na tayo. Baka naman tumatayog na tayo. Diba? Gusto ni God, binababa ka niya. At ang nagpapakababa ay tinataas na Diyos. Tama ba yun, bro? Tama ba? Tama. Ano ko, aalis eh. Okay? Itataas niya. Kasi, bumababa. Parang pwede naman yata kahit wala. Pwede naman pala. Sige, tanggalin. Ay, hindi. Tumabingi yun. Okay lang. Maganda pa rin. Maganda. May effect. 3D. Alright? So, ang sabi dito, do not quench the spirit. Ano yung pumapasok sa isip niyo pag sinabing quench the spirit? Ano yung sabihin ng quench? Uhawin. Ang spirit pala, na-overflow siya pag na-strengthen ang spirit pagka ikaw ay filled with gratefulness and your life is you are living by way of your prayer life. Prayer life mo. Naku-quench. Ang sabi dito, do not quench the spirit. Natutuyot yan eh. Natutuyot ang spirit. So yun ang strengthening niya. At ang spirit, sobra siyang powerful.
na diretso yan na nakakarating kay God. Amen? Nakita niyo po kung paano finorm ni Paul yung pagkakasunod-sunod. Di ba? You rejoice always. You pray continuously. Ibig sabihin, do not give up. Di ba? Kahit hirap ka na, do not give up. You give thanks in all circumstances, for it is God's will. Kasi gusto ni God yun. Amen? Kaya ikaw pag naghihirap ka, huwag mo sabihin na, bakit ganun kung kailan naging Christian ako? Doon ako naghirap. May will si God sa'yo na gusto niyang ilabas. Amen? Meron siyang gustong ma-produce dyan. Ano yung gusto ni God i-produce? Okay? It could be your character. It could be your attitude. Ha? It could be your motivation. Ini-expose ni God yan. Okay niyo po? Yan. Alright? You know, in Luke 18, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. You know, even si Jesus in showing parables to people, ang sabi rito, they should always pray. Pray kayo. Pag may problema, huwag mo agad solusyonan, pray muna natin. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag pinagpipray natin, ini-involve natin si God sa decision making natin. Nakuha niyo po? We are consulting God. God, nahirapan ako dito sa brother nito eh. God, di ko alam kung anong gagawin. God, I pray, tulungan mo, God. Hindi ko mag-gets eh. Hindi ko maintindihan bakit nagkakagan. God, itong sister na ito, talagang, ano kaya pwede kong gawin talaga dito? God, isuno-surrender ko siya sa iyo, God. Sana tulungan mo ako. Ano, yung heart ko na wag ako mag-give up sa kanya, God, tulungan mo. Iga-guide ka ni God. Iga-guide ka niya. Alright? Sabi dito, the Lord detests the sacrifices of the wicked, but the prayer of the upright pleases Him. Diba? Ang mga panalangin na mga matuwid ay nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Amen? Amen. Alright. In Jeremiah 32, okay pa kayo? Kasi hanggang alas 3 tayo dito, ha? In Jeremiah 33, call to me and I will answer you and tell you the great and unsearchable things you do not know. Yun ang, ganun nagwo-work yung prayer. Ang sabi rito, I will answer you and I will tell you. Diba, ito yung effect ng prayer. Call to me and I will answer. Hindi yan yung kring, 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 kring. Iaangat niya, hello. Hello, Marlene. O ano naman ba tungkol sa asawa mo? Kumusta pa siya? Sasagutin ka niya. At ang sasabihin niya sa'yo, so iaangat ang telepono, I will answer you. Ano mangyayari pag sinagot ka, hello? Hello? Hep, hep. Huwag galing. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Diba? Pagka sinagot niya, and I will tell you, at sasabihin ko sa iyo ang unsearchable things you do not know. Mamaya magugulat ka, nandun yung mga sagot na hinahanap. Full of surprises. Full of surprises. Amen? Amen? Ganun siya nag-work. Diba? Ang daming benefit nung madasaling tao. Amen? Gusto mo tumanggap? Gusto mo tumanggap? Gusto mo tumanggap sa Diyos? Ipag-pray mo. Diba? Sabi nga, sikat pag nagbigay, generous. Kaso kuripot ka. Magpe-pray ka na nga lang, kuripot ka pa eh. Kuripot ka sa oras. Ang prayer mo, 1 minute, wala pang 1 minute. Diba? Nagmamadali ka pa. Diba? May kausap akong Muslim.
Alam niyo kung kung ilang beses sila nagpipray sa loob ng isang araw? 5 beses. 5 times. Eh yung Christian, 3 times. almusal, tanghalian, hapunan, altanghap. Doon lang. Doon, wala pa minsan. Basta lang may pagkain, doon lang maalala mag-pray. Kasi may tatanggapin. Oh, amen? So, ibig sabihin, and sabi nito, tell you great and unsearchable things. So, pag sinabi sa iyo yung unsearchable, ano ibig sabihin nun? Tumatalino ka. Lumalalim ang kaalaman mo sa Diyos. Kasi unsearchable, pero binigay niya sa iyo. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan yun, pero kung naintindihan mo, kasi gagamitin kang vessel ni God, gagamitin kang kasangkapan ng Diyos, para magkaroon ka ng unawa. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng unawa na galing sa Diyos. Alright? Number 2, the object of prayer. Diba? Matthew 6:6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sabi dito, when you pray, go into your room, close the door. Diba? Huwag i-display sa maraming tao. Ikaw lang, it's between you and God. It's okay to pray with your spouse. Kami, ng mag-asawa ko, we've been praying, yun ang isa sa pinagrepenta namin. Every day, morning, bago matulog, hindi bago matulog. Gabi pala nagpe-pray kami. Hindi yung wala, nato ko na doon ka magpe-pray. Di ba? Bagsak ka na, bago ka pumikit, doon ka magpe-pray. Sabi ko, parang unfair kay God yun. Antok ka na eh. Di ba? Yung bago ka doon sa antok na antok. Halimbawa, 30 minutes bago ka antokin, mag-pray ka na. Mag-pray na kayo ng sabay. Amen? Amen? And hindi mo, andyan na yung pinagpipray mo, nandyan na. Diba? Nagpipray kami, God, hindi namin alam ang gagawin namin sa aming kabuhayan. God, anong mangyayari sa mga anak namin, dito rin yung kabuhayan namin, dito rin sila nabubuhay, mga empleyado namin. Ano ba yung next step dito, God? God, please, we submit to you today kung ano yung gusto mong mangyari. Mamaya nagre-ring ang phone. Kring, 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 kring. Hello? Ay, ito po ba? Hello? Oh, is this Mark Mandiar? Oh, yeah, opo, yes. Oh, yes. Oh, this is Chris Aquino. Wow! Oh, Chris Aquino. Chris Aquino? Oh, yes. Oh, by the way, Gabby Concepcion is on my right side. Hi, Gabby. Hi. We're doing a movie. Oh, what's the movie? It's a horror movie for MMFF. Oh, yeah. Oh, yes. I like it. I would like to be involved in this project. Oh, yeah. I like it. Oh, dinasama ako doon sa... Manood kayo nun, ha? Hindi ko masagot. Ha? Ano daw? Senior. Hindi ko pa alam. Wala lang, oh. Imagine mo, di ba? Gabby Concepcion, ang role niya ron, siya ay CCTV owner, yun ang business niya. At ang pangalan ng business niya, Good Hand Security Product. Alain mo! O, di ba? You do not have because you do not ask God. And unsearchable things, di ba? Di ba? Parang sinasabi namin lagi ng asawa ko, so God, ano na, hanggang dito na lang. Ano pa, saan mo siya pa kami dadalhin? O, imagine mo, may eksena pa kami ni Gabby Concepcion. May eksena kami. Sabi ko sa director, di shooting, no? Direct, sabi ko, yes, sabi niya. Direct, saan mo naman ako dyan? Kahit yung, halimbawa, may kausap si Gabby, o sige, ano gagawin mo? Kunyari, nandun ako sa likod, nagwawalis ako, ganyan. Sinabi ko talaga yun, huwag naman ganun, sir. Gawa naman natin ng
O sige, ano ba sa tingin mo? Ikaw, isip ka, sir. Sige, ganito na lang. Kunyari, approach ko si Gabi. Tapos, so, ano gagawin mo, sir? Sasabihin ko, sir, completed na po yung project natin sa San Pablo, bla bla bla, ganun. Tapos, ano sasagot ni Gabi? Di sasabihin niya na, sige, so ready for collection na yan. Lakarin niya na. Okay, sir, so yun lang magiging dialogue. Okay, Gabi, hindi ka na to. Ito, dialogue mo, ha? On the spot yun! On the spot! On the spot! Ngayon, ginawa, sige, pwesta ko muna dyan, tatawagin kita, sir, pag ikaw na, so nagsiset up. Mamaya, dumating na yung tiga make-up. Okay, pinagalit ko yung salamin ko, may in-spray. Di nabasa yung mukha ko. Amoy, parang formalin. Tapos, minake-upan, pinunasan, tapos minake-upan, yun! Okay, mamaya, tinawag na ako. Sir Marco, kasi meron silang wireless mic. Sir Marco, kayo na po. Sige. Sir, dito ka na nyo, lakad nyo, tapos punta ka sa table niya. Okay. So, lights, camera, silence, action, rolling. Sir Clark, by the way, Clark ang pangalan niya doon, ha? Sir Clark, sir, update ko lang kayo, yung project natin sa, completed na po. Okay, good, sabi niya. Okay, good. Sige, so, ayos mo na yung, collection. Opo, sir, ayos po, sir. Pero, sir, comment ko lang, bakit? Bakit? Kasi para kay si FPJ. Ngayon, ginawa ko, pinanood ko yung sa may monitor sila. Pinanood ko. Hindi, 2 take kasi kailangan may reserva. So may monitor sila kasi i-reviewin. Naku, ang ganda ng kuha ko. Ang ganda ng kuha. Kasi yung close-up, nakaupo si Gabi. Nakaupo si Gabi, yung camera, nakaganyan sa kanya. Ako kasi, nakatayo ko, lumapit ako sa table niya. Hindi inalis yung monitor sa mukha niya. Ang natamaan sa screen, yung siko ko. Ay, talaga naman sabi ko, ang napakamahal ng siko na yan. Napakamahal. Ito lang ang tinamaan. Pero boses ko. Ay, naku, talaga naman. Isa matatawa ka talaga, di ba? Pero sigat talaga. Di ba? Parang naiya nga ako. Sabi ko, wala namang kinalaman yung sinabi ko ito sa role. Doon sa pelikula, naiya tuloy ako kay Derek. Pwede naman talaga tanggalin. Anong kinalaman nun? Hindi, parang ini-establish lang na siya yung boss. Yun ang gusto kong patunayan doon, boss. Yun. Anyway, so, yun, ha? So, si God, pagka nag-pray tayo, ha? Napaka-powerful. Alright? Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng prayer na yan. Amen? Sabi nga di ba, merong kasabihan, sky is the limit. Tama ba yun? Pero yung prayer, walang limit. Lampas pa sa sky ang limit. Wala pa ng limit bakit ka nagtitipid? Paano makakarating yung prayer mo doon? Kung hindi ka pray continually. Amen? Amen ba tayo ron? Naiisip ko tuloy si Kuya Felix. Naiisip ko tuloy si Tita Luz. Imagine mo kung paano nila pinag-pray ang isang lalaki na to. Na talagang ito ay talagang tumulong itong tao na to para ikaw ay mapalapit sa Diyos. At ngayon ay naging disciple na itago natin sa pangalang Ralph. Yan. Natutulungan tayo maging spiritual. Napapadasal tayo. Amen? In James chapter 5, okay talaga si James. Basta talaga James. Okay siya kanina, okay ulit siya ngayon. Ha? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Diba? Para magkaroon ka ng confidence, you need to confess your sins to each other. We need to be open to one another. We need to pray for each other. Diba? Sino dito ang hindi nag-i-struggle? Taas ang kamay. Hindi ka nag-i-struggle? Wow, ang galing. Sino dito yung laging may struggle? Araw-araw may struggle. Lahat tayo may struggle. Kasi nasa lupa pa tayo. Amen? Amen?
Kung nag-i-struggle, dapat ino-open mo yun para may nagpe-pray para sa'yo. Para hindi lang ikaw ang nakikipaglaban dyan. We need to pray for each other. Amen? Pray for your weaknesses, di ba? Pray for whatever is, di ba? Kasi if you will not pray for it, you are slave. Alipin ka niyan. Amen? Sabi rito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Alright? Hebrews 10, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. It is only through the blood of Jesus kaya tayo ngayon merong confidence kasi nilinis na tayo ng Diyos. Hinugasan na tayo ng dugo ni Jesus. Yun ang nagpalinis sa atin. Problema kasi sa atin minsan, nilinis na tayo ng Diyos. Ang tingin natin sa sarili natin, ang dumi pa rin natin. It's as if, di ba? Parang hindi tayo nabaptize. We need to understand na yung grace ni God nagko-continuous basta nagre-repent tayo. Amen? Pero yung sin mo, nagawa mo ng 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, bit mo pa rin, ako nagkakamali ka doon. Kasi kakainin ka ng confidence mo pagka ganun. Papatayin ka ng confidence mo. 20 years, 30 years ago, 40 years ago sa buhay mo may nagawa ka. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo. Kakainin ka niyan and it will destroy your confidence with God. Kaya pala hindi ka makalapit sa Diyos. Kaya pala hindi ka makapangulit sa Diyos. Kasi alam mo, iniisip mo kasi yung atraso mo pa rin. Nakanyo po. Naalala ko po nung bata ako kasi meron akong half brother. Lumaki kasi nung bata kami, lumaki kami na kasama namin sa bahay yung half brother, half sister ko. Ahid sila sa amin. Kaya lang, medyo hindi maganda yung naging karanasan namin doon. Karanasan ko personally. Kasi sila yung mga tipong, sila yung mga tipong, parang ayaw ka maging successful sa buhay. Yung tipong papasok ko sa school, punit-punit yung notebook mo, yung isang rubber shoes mo nawawala. Yung mga tipong mga ganun ang mga style nila talaga. Hanggang sa nung lumaki kami ganun, hanggang sa nung college ganun. Tapos, I remember na hindi naman sila nag-aaral kasi nag-asawa na ako noon. Dinala nila sila sa probinsya namin sa Tarlac. Tapos ako naman, nagkapamilya na nag-asawa na ako. Parang after 2 years, umuwi ako nung Tarlac sa probinsya namin. Umuwi ako. Nagkita kami nung brother ko na yun. Kasi Christian na rin ako noon. Ano kung maripas ng takbo? Wala na akong maalalang hurt. Wala na akong maalala. Wala na talaga akong maalalang hurt o sama ng loob, ganun. Pain, wala na eh. Taka ko. Uy, sabi ko. Tapos, parang excited pa, parang fired up pa ako na parang, ihag siya, ganun. Kasi, Christian na ako noon eh, no? Taka ko, tumaripas ng takbo. Yun nga, ganun nga nangyari, ganun nga. Tapos hindi nagpakita sa akin, doon sa bukid, nagpunta kasi may kubo-kubo pa kami doon. Sabi ko, ba't kaya ganun? Tapos ina-analyze ko, nireview yung heart ko. Ay, oo nga pala. Sabi ko, oo nga pala. May atraso pala. Marami pala itong pinagagawa sa akin. Alam mo yung mga ganun? Siya yung bitbit niya yung burden na yun. Para sa akin, wala na yun. Kumbaga, nag-mature na tayo, nag-grow na tayo. Wala na sa akin yun. Part na lang ng kabataan natin yun. Alam mo yan, minsan ganun tayo kay God. Tumatakbo tayo kay God. Inaalala natin yung kasalanan natin kay God, yung naging atraso natin kay God. Pero kay God, ang sabi niya, nilinis ko na kayong parang nyebe. Kasing puti ng nyebe. Alam niyo po ba yung nyebe? Snow. Ha? Snow. Iba yung snow sa rep eh. Iba yun eh. Iba yung snow, di ba sa rep? Di ba yung yellowhan?
Iba yun eh. Iba yung... Kasi nung nasa Japan kami, umulan na yelo. Ay, iba. Tsaka pag nasa lupa, iba ang iba pala ang... Iba pala yung, yung snow. Ha? Hindi malambot. Pag tinapakan mo na, nasiksik na. Pero iba. Ibang... Ay, iba pala to, sabi ko. Kala ko ito yung parang nasa rep. Iba. Ganun ba sa Canada? Iba din. Iba. Tsaka yung snow sa Japan, grabe may nakasulat, made in Japan. Hindi kasi sa China ganun din, meron din eh. Ay, made in China. Iba sa Japan. Ha? In Romans chapter 8, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Sabi dito, and He, si God, who searches our hearts. Si God, tinitignan niya yung mga laman ng puso na. Tignan nyo nga yung mga puso ninyo ngayon. Makikita nyo ba laman ng puso ninyo? Nararamdaman. Si God, ini-scan yung puso. Ako pa man din, ko yan eh. Takot na takot ako sa ganyan. Yung pagka ini-x-ray ako, alam ba, kinukunan ako ng blood test, okay, binibipi ako. Pag binibipi ako, nung general check-up, habang binibipi ako, pag kinukunan ako ng dugo, sinasabi ko doon sa nurse, aaminin ko na po, bagnit, kityung kawali, opo, kari-kari, ang sarap-sarap. Aaminin ko na po, bulalo. Kasi lalabas eh. Sir, mataas kayo sa kolesterol. Mataas kayo sa uric acid. O, ati sinamin ko na. Hindi mo may tatanggi. Tama, mali? Kay God din ganun eh. Search our hearts. Diba? Ano pa? Knows the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people. Ibig sabihin na intercede, nagpe-penetrate siya. Alam niya kung ano mabuti sa'yo, alam niya kung anong hindi. Pag may nangyari sa buhay mo, hindi mo gusto, kagustuhan ni God yun. Tama, mali? Wala ka nang palag. Nangyari talaga yun. It might be masakit, pero may purpose si God doon. Kaya nga God's will yun. In accordance to the will of God. Yun ang gusto ni God. Di ba? Ba't kinuha niyo si Papa John? Ano ba naman yan? Sabi ni God, para makapagpahinga na siya. Para si Dang ay makapag-disco naman. At si Mama ay makapag-relax naman. Sabi ni Mama, 50 years of my life, lagi akong nasa tabi ni Papa John. Pero ngayon, iba na ang team song niya kay Papa John. Born free as the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Stay free, let no walls divide me. Di ba ganun yan? Oh. Nag-iiba ang team song ng buhay. Alright? May masakit, may masaklap. Kapatid, it is according to God's will. Amen? Walang makakakontra dyan. Yan ang gusto ni God. Amen? It might be painful sometimes. It might be hurtful sometimes. Pero yun ang tinuturo ni God sa atin. Mag-obey na lang tayo at mag-submit na lang tayo. Alright? Okay pa kayo? Kaya nyo pa? 5 minutes, kaya nyo pa? 3 minutes? 2 minutes? 10 daw, 10. Kaya nyo pa 10 minutes? Opo. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Diba? You know, God will not allow you to be your heart to be filled with the Spirit
if you are lasing to debauchery. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nito? Do not get drunk on wine. Huwag kayong magpakalasing. Magpakalasing. Tama? Bakit? Tanong, alak lang ba nakakalasing? Mali. Ang success, nakakalasing hindi. Ang success, nakakalasing. Tama? Ang kasaganaan, nakakalasing. Nagkukos yan para maging prideful ka. Para maging wala ka ng time kay God. Dahil gusto mo yumaman. Feeling mo, pagka mating ka ng tibom, nababawasan ng kayamanan. Ang pagyaman mo. Di ba? Wala na akong time dyan. Di ba? That will lead you to debauchery. So, bagsak mo din pagkakasala. Hindi porkit ang alak ay nakakalasing, alak lang na nakakalasing. Tama? Relationship, nakakalasing. Di ba? Ano sabi ni Freddie Mercury? Ano sabi niya? O, sige nga. O, ano sabi ni Freddie Mercury? O, hindi niya alam? Mama, hindi, ang sabi niya, too much love will kill you. Siya ba kumanta nun? Sino ba kumanta nun? Journey pala yun, Journey. Sinusubukan ko lang kayo. Kung lasing na kayo. Ha? Ano? Queens. So hindi yun ang kumanta nun. Ang kumanta nun, sino po? Too much love will kill you. Alam mo ba yung kata? Freddie Mercury ba yun? Tama ako? Sino kumanta na? Too much love will kill you. Bandubino. Nakakalasing. Okay. So, sobrang pera, sobrang success, sobrang magmahal, sobra din magtira ka sa sarili mo. Sabi nga, you need to love yourself first. Tama? Tama? Yan. Ano pa? Ano pa yung mga nakakalasing? Power. Di ba? Dati ngayon, citizen na lang. Nakakalasing na kapangyarihan. Di ba? Lahat ng yan will lead to debauchery. Pagkakasala din. Di ba? Instead, be filled with the Spirit. Ituon mo yung attention sa mga bagay na magpapayabong ng spirituality mo. At may measure yan through your prayer. Kaya ako, sorry. Ako talaga nag-struggle talaga ako sa mga brother pagka sinasabi, bro, pwede bang ikaw open in prayer? Uy, wag, uy, hay, siya na, grabe, open in prayer, no. Wow, grabe, ha? Mortal sin sa'yo yun? Yikes! Diba? Parang, ha? Open in prayer, hindi ka madasalin. Diba? Ay, naku, talaga. Nakuha niyo po? Dapat disipulo ka ng Diyos, Kristiyano ka. Next to being a Christian, di ba? Ay madasalin ka dapat. Dapat ganun tayo. Amen? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to God. Power of prayer. Point number 3. And pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. You need to pray, Lord's people, that includes praying for your leaders, pray for your leaders, for your members, for your disciples, pray for your D group, for your house church, for your plans. You pray for Lord's people. In all occasion.
All kinds of prayers, all requests. Pray, ang dami mo dapat ipag-pray. Hindi mauubos. Amen? We need to pray. You pray for us also. Di ba? You pray for my wife. Dami niya pinagdadaanan sa akin. Ang hirap ko kaya maging asawa. Napakapainitin ang ulo ko. Pinagtyagaan talaga ako. Ha? Naku. Ano daw? Ice mug? Ice bag? Mainitin ang ulo ko? Oo, sabi ko. Pansin nyo? Oo nga, pero pansin nyo ba? Medyo. Na-impatient. Magkaugali kami ni Kuya Ben. Nadamay pa eh. Nadamay pa eh. Nadamay pa eh. Nadamay pa. Nadamay pa eh. Sama talaga. Pangalawa, may ligang kumandamay. Ganyan talaga kami ni Danny, no? Danny, no? Ayan. Ayun, di ba? So, you pray for your leaders. Amen? Amen? You know, leading 60 seniors, 60 people in the seniors is not easy. Tama, mali. May isa ka lang sabihing mali. It may destroy relationship. Wrong choice, wrong decision. Pwedeng mahati yung group. Diba? Pero so far, I praise God. For the past 14 years na magkakasama tayo, hindi pa nangyayari sa atin. Diba? Knock on wood. May ganun? Knock on wood. May pilegis? Wrinkles, pilegis. Pray for all Lord's people. And we also pray for you. Amen. We also pray, kami din, we pray for Ate Rosie. We pray for Nanay Romana, kay Kuya Epi. Diba? We pray for all of you. Si Kumare, Ate Nelly, yeah. Si Marlene, ang daming struggle ni Marlene. Si Ate Dinya, pinagpipray natin yan. Naku, lahat kayo, hindi nyo alam pinagpipray namin kayo. Alright? Hebrews 12, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. Hindi yung, ano ba yan? Ba't ganun? Napunta tayo dito, Don Enrique. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Complaining, grumbling, arguing. Dapat kasi doon na lang tayo. Ano ba naman ito? Layo-layo naman yung lakad natin. Ano ba naman klase naman yan? Ano ba init-init naman yan? Ano naman dito? Instead of complaining, be thankful. Sabihin mo, be thankful. Be thankful. Di mo kung sabihin sa katabi nyo, be thankful. May mga changes na nangyayari. Normal lang yun. Kailangan tayo mag-adjust. Be thankful. Amen? Be thankful at the same time. Isipin mo, ano yung maitutulong ko? Mag-uusog ako ng upuan. Magpupunas ako ng bangko. May gagawin. Hindi nyo nakatingin lamang. May gagawin, ha? And so, worship God acceptably with reverence and with awe. Alright? Yun. Sige, forward. Yun na. The joy of active prayer. Diba? Point number 1, the purpose of prayer, the object of prayer, the power of prayer. 3 points yan, ha? Baka itong 3 lang ang sinulat ninyo, ha? At saka title, baka yan lang nilagay ninyo. Dapat may mga scripture yan, di ba? Oh, dapat, ito ang rule. Dapat after 10 years, kaya nyo pa rin i-share yan sa magiging apo ninyo. Dahil sa notes. Amen? Now, prayer list. Ano yung dapat natin ipag-pray? Pray for your personal needs. Pray for your request. Hello? Pray for healing
Anything that is burdening you. Ano yung mga struggles mo? You pray for your heart. You pray for anything na challenge sa iyo, 'di ba? Anything na wini-wish mo, hino-hope mo, dinidream mo, vision mo para sa sarili mo. Ipag-pray mo 'yun, ilapit mo sa Diyos. Amen. Amen. Ipag-pray mo, idulog mo sa Diyos. Isumbong mo sa Diyos. Amen. You pray for your guidance. You pray for protection. You pray for your safety. Accident, anytime pwede mangyari. Accident. Tama? Naglalakad ka, kamalas naman, ikaw pa hinold up. Yung mga ganun. Di ba? Kung kailan 100 na lang ang pamasahe mo, uwi ka pa ng Maynila, galing kang Cavite, na-hold up, nakuha pa yung wallet, nahulog pa yung wallet mo. Di ba? You pray for guidance. Naligaw ka kasi, hindi mo pa pinag-pray yung guidance. Di ba? You pray for yung everyday decision making na ginagawa mo sa sarili mo. You pray for your choices. Bakit ko ba? Kasi minsan wrong choice eh. Minsan ikaw rin may kasalanan eh. Bakit mo kasi pinilihan? Did you pray for it? Did you seek advice about it? O masyado kang agresibo? Di ba? You're not asking, di ba? Kaya, nagkakamali tayo. Kaya napapamahal tayo. Kaya napapalaki gastos. Kaya lumalaki problema. Because of wrong choices. Bad choices. Di ba? Kasi we did not seek advice. We did not consult people. What do you think about this? So you can, di ba? Ang sabi sa Book of Proverbs, may sinabi doon. Ganda. Di ba? You need to surround yourself with great people for you to become a great person. Dapat di ba, magagaling. Lalapit ka. Amen? You pray for your spouse, you pray for your children, or relatives. Kamag-anak, mga in-laws ko, mahal na mahal ko, mga in-laws ko. Ha? Anak ni Seo, asawa ni Seo, asawa ni Bea, asawa niya pala si Bea, asawa ni Jairi, si Esa, si Christian, yung girlfriend niya, si Abby, si Charlene talaga. God, ikaw na bahala kay James. Ingatan mo si James. God, please, God. God. Ano bang size ng sapatos niya, God? Pray mo. Di ba? Ganon talaga. Alright? Amen? Yung mga apo mo, pangalanan mo, anong pangalan nila? Ang future nila. Amen? Ano pa? Pray for your work. Trabaho mo, o business mo, yung kabuhayan mo. Di ba? Si Techi magpa-franchise, o mag-i-expand. Di ba? You pray for it. Di ba? God, ito na, okay na. God, saan makakarating to? God, so siyempre dapat li-level up ko naman sarili ko, God. So, ano kaya kung ganito gawin ko, naks naman. Di ba? What if, halimbawa, ay kakausap ko ng mga nagtitinda ng banana Q. Uy, pwede ko ba ilagay dyan yung paninda ko? Consignment ka. Ano na yung maubos yun ang bibilin mo? Okay, sige. Meron ka 100 pwesto na gano'n. Nagrarasyon ka na lang. Ngayon, dahil hindi mo na marasyon na lahat yun, le-level up ka na, kukuha ka na ng driver, tiga-deliver. So, ikaw tiga-luto ka na lang. Napagod ka na sa tigaluto. Mag-hire ka ng tigaluto mo. Magma-manage ka na lang. So, level up mo na ng level up. Ganun yun eh. Ano kayo tumatakbo sa isip ni Techi? Mas magulo. Ay, di bumili na mas malaking bahay. Ganun na yun, siyempre. Siyempre, ganun yun. Alright? We pray for any activity, may pinaplano tayo. God, we pray, Father, na bukas, pupunta kami kay Mama Hilda. Sana abutan namin siya doon, naka-blue siya kasi mag-blue din ako. Para magpipicture kami, mukha kami mag-ina. Ayan, di ba? So, God, sana maaraw. Tinan mo yung araw. Tinan yung araw. Oh, di ba? God, sana masaya kami dito, God.
Sana nag-i-enjoy kami lahat, di ba? Any event, God 30th anniversary ng aming simbahan. God is awesome. Di ba? Amen? Ministry, Bible Talk Houses, pag-pray lahat. Ministry, tsaka ministry leaders, sector leaders, churches, provincial churches. Pinagpipray nyo yan. Pinagpipray nyo ba? For the mission, to reach out to people. Di ba? Ang mission natin. To evangelize. Di ba? Do you pray for your government? Oh, kay Binoto Matindi, si Duterte, gobyerno pa rin natin yan eh. Di ba? Pag-pray mo pa rin. Sana yung mga desisyon niya. Di ba? Amen? Amen. Oh, ano mangyari sa atin? Kung sa COVID tayo ng China wala, ganun na nangyari. Pag-pray nyo na sana maganda yun. Di ba? Di ba sinakop tayo ng Hapon? Sinakop tayo ng Hapon eh. O, dami nagsasabi, buti pa, kung nagpasakop sana tayo sa Japan, di Hapon sana tayo ngayon. Yaman natin. O, di ba? O, hindi mo masasabi. Di ba? Hindi mo masasabi. O, napanood nyo ba yung kay, General Luna? Ay, sana napanood ninyo. Ganda. Kasi nga, ma-pride ang Pilipino eh. Hindi, labanan natin mga Amerikano na yun. Labanan natin. Tapos sila nagkakagulo. Paginaldo, tsaka si General Luna. Anyway, may chika doon eh. O, saka na yan, ha? So, nation, pag-pray natin. Alright? Okay na tayo lahat? Yun, no? So, Seniors Devotional, para sa ang topic natin about yung prayer natin. And sana isa pa buhay natin. Amen? Maraming salamat po. Ito, God be the glory. Sige, meron sana akong babasahin sa inyo. This is a story about a prayer. Kaya lang, naisip ko kung tutuloy ko ba ito. Ha? Tutuloy ko. Gusto nyo? Hindi kayo gutom? Busog pa nga. Tubig na lang ako, sweetheart. Ang ganda na asawa ko. Teka, sweetheart. Okay. Story. This is a story about tatlong... Brad, thank you, Brad, ha? Cheers. Yan. Ito ay story.